Ilang beses ko bang sasabihin? Huwag na kayong makialam sa buhay ko. Anak, nag-aalala lang naman kami. Pagod na ako sa pag-aalala nyo. Hindi nyo ba kayang hayaan akong mabuhay para sa sarili ko? Hindi ganyan ang pagpapalaki namin sa'yo, anak. Kung ganyan lang din, sana hindi na lang kayo pumunta rito. JR, anak ka pa rin namin. Hindi ko kailangan ng magulang na hindi marunong umintindi. Simula ngayon, wala na akong pamilya. Anak, wag mong sabihin yan. Umalis na kayo. At wag na kayong babalik. Sa isang maliit at tahimik na baryo lumaki si JR bilang nag-iisang anak ni Mang Lito at Aling Rosa. Simple lang ang buhay nila. May maliit silang tindahan sa harap ng bahay at paminsan-minsang namamasada ng tricycle ang kanyang ama para may dagdag kita. Hindi barangya ang kanilang tahanan. Yero ang bubong at kahoy ang dingding. Pero puno iyon ng tawa ng tuwing gabi. Sa bawat hapunan, sabay-sabay silang kumakain kahit simpleng ulam lang ang nasa mesa. Bata pa lamang si JR, alam na niyang hindi madali ang buhay ng kanyang mga magulang. Tuwing madaling araw, nagigising siya sa tunog ng makina ng tricycle ng kanyang ama. Madilim pa ang paligid, pero nakahanda na si Mang Lito para bumiyahe. Minsan, sumisilip si JR sa bintana at nakikitang pinupunasan ng kanyang ama ang pawis sa noo kahit hindi pa sumisikat ang araw. Pa, aga niyo po. Minsang sabi niya habang kinukusot ang mga mata. Ngumiti ang kanyang ama. Mas maaga, mas maraming pasada para may pangbaon ka mamaya. Sa kusina naman, abala si Aling Rosa sa paghahanda ng almusal. Kahit simpleng pritong itlog at kanin lang. Sinisigurado niyang mainit yun kapag kakain si JR. Anak, dagdagan mo pa ang kanin mo. Mahaba ang klase mo ngayon. Sabi ng kanyang ina. Ma, okay na po to. Sagot ni JR. Hindi, kailangan may lakas ka para sa pangarap mo. Pilit na sabi ng ina habang dinadagdagan ang plato niya. Habang lumalaki si JR, mas lalo niyang nakikita ang sakripisyo ng mga magulang niya. Mula elementary hanggang high school, naging consistent honor student si JR. Hindi siya palabas-labas. Mas gusto niyang mag-aral pagkatapos tumulong sa tindahan nila. Tuwing Recognition Day, suot ni Aling Rosa ang pinakamaganda niyang bestida kahit luma na ito. Si Mang Lito naman ay naka-long sleeves na minsan lang ginagamit. Tuwing may espesyal na okasyon lang. Habang tinatawag ang pangalan ni JR sa entablado, halos hindi mapakali ang kanyang ina sa kakapalakpak. Yan ang anak ko. Bulong nito sa katabi. Pagkababa ni JR sa stage, agad siyang niyakap ng kanyang mga magulang. Salamat anak. Sabi ng kanyang ama. Hindi pa po tapos pa. Sagot ni JR. Mas pagbubutihin ko pa. At totoo yun. Mas lalo siyang nagsikap dahil ayaw niyang masayang ang pagod ng kanyang mga magulang. Dumating ang araw na magkokolehiyo na si JR. Napagdesisyonan ng kanyang mga magulang na sa syudad na siya mag-aral para mas maganda ang paaralan at mas maraming oportunidad. Isang gabi, habang kumakain sila, nagsalita ang kanyang ama. Anak, nakausap ko na ang mama mo. Sa syudad ka na mag-college. Sabi ni Mang Lito. Napatingin si JR. Sa syudad po? Malayo po yun. Oo, sagot ng kanyang ina. Mas maayos ang school doon. Gusto namin mas maganda ang future mo. Pero mas mahal po doon. Sagot niya. Huwag mo na kaming isipin. Sabi ng ama. Gagawa namin ang paraan. Tahimik si JR pagkatapos noon. Alam niyang hindi biro ang gastos. Sa bahay nila, nag-uusap ang mag-asawa habang inaayos ang mga papeles ni JR para sa enrollment. Rosa, kulang pa ang pera natin para sa enrollment. Sabi ni Mang Lito. Isasangla ko na lang muna ang alahas ko. Sagot ng ina. Sigurado ka? Para sa anak natin to.
Kinabukasan, maagang umalis si Aling Rosa. Tahimik niyang ibinigay ang alahas sa pawn shop. Pag-uwi niya, ngumiti siya kay JR na parang walang nangyari. Ma, okay lang po ba kayo? Tanong ni JR. Oo naman, handa na ang pang-enroll mo. Dumating ang araw ng pag-alis niya papuntang syudad. Isang maleta lang ang dala niya at isang bag na may mga gamit sa school. Anak, magtipid ka ha? Paalala ng kanyang ama habang inaabot ang sobre ng pera. Opo pa, hindi ko po sasayangin. Mahigpit siyang niyakap ng kanyang ina. Tumawag ka lagi, kahit simpleng update lang. Opo ma. Habang umaandar ang bus, nakatanaw si JR sa bintana. Nakikita niya ang kanyang mga magulang na kumakaway. Doon niya naramdaman na nagsisimula na ang bagong bahagi ng buhay niya. Sa syudad, kailangan niyang mag-aral ng mabuti, hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa 2 taong naiwan sa baryo na patuloy na naniniwala sa kanya. Pagdating niya sa syudad, dumiretso agad si JR sa universidad para mag-enroll. Mahaba ang pila at maraming estudyante ang may kasamang magulang. Siya, mag-isa lang. Hawak ang mga papeles at sobre ng pera na ibinigay ng kanyang ama. Habang nakapila, paulit-ulit niyang chinecheck ang requirements. Kinakabahan siya na baka may kulang. Nang siya na ang nasa harap ng registrar, iniabot niya ang mga dokumento. Okay, complete naman yung papeles mo. Sabi ng staff, proceed ka na sa payment. Maingat niyang binilang ang pera bago iniabot. Nang matapos ang proseso, binigyan siya ng resibo at schedule ng klase. Officially enrolled ka na, iho. Sabi ng staff. Paglabas niya ng opisina, agad niyang hinanap ang isang tahimik na lugar sa gilid ng campus. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ng kanyang ina. Ilang ring pa lang ay sinagot na agad. Hello, anak? Mabilis na sagot ng kanyang ina. Ma, saglit siyang napangiti. Enroll na po ako. Talaga? Totoo ba? Halata ang tuwa sa boses nito. Opo, nakapasok na po ako. Narinig niya ang mahinang boses ng kanyang ama sa kabilang linya. Rosa, anong sabi niya? Enroll na raw siya. Masayang sabi ng ina. Anak, sabat ng kanyang ama. Congratulations. Salamat po pa. Salamat sa inyo. Mag-aral kang mabuti ha. Sabi ng kanyang ina. Nandito lang kami. Opo ma, hindi ko po kayo bibigoin. Sa unang araw ni JR sa college, maaga siyang dumating sa campus. Bit-bit niya ang bag na puno ng notebooks at ballpen na binili pa nila sa palengke bago siya umalis ng baryo. Tahimik lang siyang naglakad papunta sa classroom at pumili ng upuan sa may bandang gilid. Sa unang buwan, ang routine niya ay klase, boarding house, minsan library. Hindi pa siya masyadong nakikipagkaibigan. Kapag may group activity, ginagawa niya ang parte niya at pagkatapos ay uuwi agad. Tuwing gabi, tumatawag ang kanyang ina. Anak, may mga kaibigan ka na ba? Tanong nito. Meron naman po, mga kaklase. Sagot niya, kahit hindi pa talaga siya malapit sa kahit kanino. Basta mag-iingat ka palagi ha. Opo ma. Umabot ng 2 buwan na ganoon ang takbo ng buhay niya. Tahimik. Focus sa pag-aaral. Kilala siya ng mga kaklase bilang seryoso at laging handa sa recitation. Pagsapit ng mga sumunod na araw, may ilang kaklase ang mas naging malapit sa kanya. Isa na roon si Marco, na madalas niyang makatabi sa klase. Pre, ang taas na naman ng score mo. Sabi ni Marco isang araw. Wala lang yan. Sumama ka naman sa amin mamaya. Tambay lang sa labas. Mag-aaral pa kasi ako. Sa una, tumanggi siya. Pero kalaunan, sumama rin siya. Hanggang sa napapadalas nang sumama si JR sa kanila. Doon niya mas nakilala ang barkada. Masayahin, palabiro, at sanay sa gala. Isang araw, nagyaya ang isa sa kanila. Pre, may inuman dun sa dorm ng kaibigan ko. Tara, saglit lang. Nag-alinlangan si JR. May klase pa tayo bukas eh.
Ano ka ba pre? Minsan lang to. Saka hindi naman tayo magpapakalasing. Relax ka lang. Nung gabing yun ay sumama si JR. Noong una ay hindi pa talaga siya umiinom. Hindi siya sanay, kaya tikim-tikim lang kapag inabutan ng baso. Pre, konti pa. Sabi ng kaibigan niya. Okay na to, sagot niya. Pero sa mga sumunod na araw, sunod-sunod ang yaya ng barkada. Hanggang sa nasanay na rin siya. Hindi na lang tikim. Unti-unti, mas madalas na siyang umiinom at mas komportable na sa ganong sitwasyon. Isang gabi, habang mag-isa sa boarding house si JR, tinignan niya ang planner niya. May mga assignment na malapit na ang deadline. May quiz pa kinabukasan. Sa kabila ng impluwensya ng barkada, hindi pa rin nawawala sa isip niya ang dahilan kung bakit siya naroon. Hindi pwedeng masayang ang lahat. Bulong niya sa sarili. At sa gabing yun, pinili niyang mag-focus ulit sa pag-aaral. Lumipas ang ilang taon at nakapagtapos si JR sa kursong Business Administration. Masaya ang kanyang mga magulang dahil nakita nilang natupad ang pinaghirapan nila. Sa araw ng graduation niya, nakasuot siya ng toge at hawak ang diploma. Lumapit ang kanyang ama at nagsabi, "Anak, proud kami sa'yo." Sumagot si JR, "Salamat po. Para po sa inyong lahat ng to." Mahigpit siyang niyakap ng kanyang ina. Pagkatapos ng graduation, hindi nagtagal at nagplano agad kung ano ang susunod niyang gagawin sa kanyang karera. Hindi nagtagal, nagdesisyon si JR na magtayo ng sarili niyang negosyo gamit ang kaunting ipon na meron siya. Sa una, ilang tao lang ang empleyado at simple lang ang opisina. Pero habang tumatagal, unti-unting lumago ang negosyo niya. Dumami ang mga kliyente niya. Kasabay ng pag-angat ng negosyo, nandoon pa rin ang mga kaibigan niya noong kolehiyo. Madalas silang bumisita sa opisina o yayain siya sa labas. Sa di inaasahang pagkakataon, may nakilala si JR na isang babae na agad niyang nagustuhan. Sa isang event na dinaluhan niya kasama ang kanyang mga kaibigan, doon niya unang nakita si Ira. Mula sa simpleng usapan, napansin niya ang pagiging maayos nitong magsalita at mag-ayos ng sarili, kaya nabighani siya. "JR, ipakikilala kita, si Ira," sabi ng kaibigan niya. Ngumiti si JR at nakipagkamay. "Hi, nice meeting you." Mula noon, madalas na silang magkausap at magkita. Hindi nagtagal, nagdesisyon si JR na ligawan siya. Umabot ng ilang buwan ang panliligaw niya hanggang sa naging sila na. Masaya si JR dahil akala niya ay maayos at maunlad ang relasyon nila. Pero habang tumatagal, mas napapadalas ang oras niya kasama si Ira at ang barkada. Dahil dito, unti-unti niyang nakalimutan ang kanyang mga magulang. Hindi na siya madalas umuwi sa baryo. Kapag tumatawag ang kanyang ina, minsan ay hindi niya na nasasagot. "Anak, kamusta ka na? Matagal ka na naming hindi nakikita," sabi ng kanyang ina sa isang tawag. "Ma, busy lang po sa negosyo," sagot niya habang nakatingin kay Ira. "Tumawag ka naman minsan, anak." "Opo ma, tatawag ako." Ngunit madalas, hindi na natutuloy ang kanyang pangako. Pati simpleng pag-check sa mga mensahe ng kanyang mga magulang ay napapabayaan niya. Sa paglipas ng panahon, mas inuuna niya ang relasyon niya at ang kasiyahan sa paligid kaysa sa pamilya na dati niyang pinangakuan na hindi niya pababayaan. Isang araw, nagpasya ang kanyang ama at ina na bisitahin si JR sa kanyang kondo. Matagal na silang hindi nakakapunta at gusto lang nilang makita kung kumusta na siya. Pagdating nila, kumatok ang kanyang ina. Agad binuksan ni JR ang pinto at nagulat siya nang makita sila. "Ma, pa, bakit po kayo nandito?" "Gusto lang naming bumisita," sagot ng kanyang ama habang pumapasok sa loob. Habang naglalakad ang kanyang mga magulang sa loob ng kondo, napansin agad ng kanyang ina ang mga bote ng alak sa mesa at ang mga gamit na halatang may kasamang barkada. "Anak, ano to?" tanong ng kanyang ina habang hawak ang isang bote. Natigilan si JR. "Ma, sa mga kaibigan ko lang yan." "Umiinom ka na?"
Tanong ng ama niya na may halong pag-aalala at dismaya. Hindi agad nakasagot si JR. Nalaman din ng kanyang ina na may girlfriend na siya at madalas itong nasa kondo niya. Anak, bakit ka nagkakaganito? Bakit ang laki ng pinagbago mo? Malungkot na sabi ng kanyang ina. Ma, matanda na po ako. Alam ko na ginagawa ko. Sagot ni JR na medyo mataas ang tono. Ganyan ba ang sagot mo sa nanay mo? Sabat ng kanyang ama. Pakinyo ba kung gusto kong mag-enjoy? Ako naman tong bumubuhay sa sarili ko. Sa mga salitang yun, biglang nag-init ang tensyon sa pagitan nila. JR, wala kang karapatang magsalita ng ganyan sa amin! Sigaw ng kanyang ama. Dahil sa galit at sakit ng narinig, hindi napigilan ng kanyang ama ang sarili niya at sa unang pagkakataon, nasuntok si JR ng kanyang ama. Natigilan ang lahat sa nangyari. Sa gitna ng matinding pag-aaway, napuno ng galit at emosyon si JR. Hindi niyo na dapat pinapakialaman ang buhay ko! Sigaw niya sa kanyang mga magulang. May sarili na akong desisyon! Hindi na ako bata! Nanginginig ang boses ng kanyang ama. Anak, kaya kami nandito kasi nag-aalala kami sa'yo. Hindi niyo kailangan gawin to! Kaya ko ng sarili ko! Sagot ni JR habang umiiyak na rin. JR anak, bakit ganyan ka magsalita sa amin? Umiiyak na sabi ng kanyang ina. Ngunit sa sobrang galit at pride, hindi na siya nakinig. Sinabi pa niya, kung ganyan lang din, mas mabuti pang huwag na lang kayong mangialam sa buhay ko. Sa mga salitang yun, tahimik na napayuko ang kanyang mga magulang. Pagkatapos ng insidenteng yun, umalis ang kanyang ama at ina sa kondo nang sobrang nasaktan at tahimik lang. Sa loob ng kondo, naiwan si JR. Umupo siya sa sahig at napahawak sa kanyang ulo. Anong nagawa ko? Bulong niya sa sarili. Umiiyak siya habang iniisip ang mga salitang binitawan niya at ang mukha ng kanyang ina na puno ng sakit. Dahil sa nangyari, nagalit at nasaktan si JR. Imbis na ayusin ang problema sa kanyang mga magulang, pinili niyang umiwas na lang. Hindi na ako uuwi doon. Sabi niya sa sarili. Simula noon, hindi na siya bumalik sa baryo. Hindi na rin siya tumatawag sa kanyang mga magulang. Sa phone niya, hindi na niya pinapansin ang mga mensahe at tawag nila hanggang sa tuluyan na niyang hindi ito tinitingnan. Mas pinili niyang mag-focus sa negosyo, sa kanyang girlfriend na si Ira at sa barkada. Pinanindigan niya ang desisyon niyang putulin ang komunikasyon sa kanyang mga magulang. Akala niya tama ang ginagawa niya dahil gusto lang niyang iwasan ang gulo at ang paulit-ulit na pag-aaway. Sa kabila noon, nagpatuloy siya sa buhay na pinili niya. Dahil sobrang nakatuon si JR sa negosyo at sa buhay na pinili niya, hindi niya namalayan na may mga problema na pala sa likod ng kumpanya. Lumipas ang ilang araw. Humina ang kita. May mga kliyente na lumipat sa ibang supplier at may mga project na hindi natuloy. Isang araw, kinausap siya ng kanyang empleyado. Boss, may mga ilang accounts na hindi na nagbabayad. Nahihirapan na po tayo sa budget. Napahawak si JR sa mesa. Gawan niyo ng paraan. Hindi pwedeng bumagsak to. Pero hindi na niya napigilan ang tuluyang pagbagsak ng negosyo. Dumaan ang panahon na kailangan niyang magbawas ng tao at magsara ng ilang bahagi ng operasyon. Kasabay ng problema sa negosyo, nagkaroon din sila ng seryosong away ni Ira. JR, hindi na kita maintindihan. Lagi ka nalang wala. Lagi ka nalang busy o may ibang inaatupag. Sabi ni Ira. Ginagawa ko to para sa atin. Sagot niya. Pero parang ako nalang lagi ang naghihintay. Tahimik na umalis si Ira at ilang araw lang ang lumipas, nalaman niyang tuluyan na silang naghiwalay. Hindi rin sila nagtagal. Nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan ng kanyang barkada. Pare, masyado ka nang nag-iiba. Hindi na tulad ng dati. Sabi ng isa niyang kaibigan, kung ayaw niyo sa ugali ko, umalis kayo. Sagot ni JR.
Doon nagsimula ang paglayo nila sa isa't isa hanggang sa hindi na sila nag-uusap. Sa loob ng maikling panahon, sunod-sunod ang pagkawala ng mga taong dati niyang kasama. Negosyo, girlfriend, at barkada. Wala na siyang masabihan ng problema. Wala na siyang mahingaan ng tulong. Naiwan siya sa kondo. Mag-isa. Madalas siyang umiinom sa gabi habang nakatingin lang sa kisame. Bakit ganito? Bulong niya sa sarili. Sa sobrang lungkot at bigat ng nararamdaman, mas pinili niyang itago ang sakit sa alak kaysa harapin ang mga problema. Dumating ang araw na tuluyang bumagsak ang kanyang negosyo. Sunod-sunod ang problema hanggang sa wala na siyang natitirang pera at wala na ring tumutulong sa kanya. Doon niya naintindihan na wala na siyang ibang malalapitan, kundi ang kanyang mga magulang. Sa sobrang bigat ng sitwasyon, nagpasya siyang umuwi sa baryo. Habang nasa biyahe, tahimik lang siya. Nakatingin siya sa bintana ng sasakyan. Iniisip ang mga maling desisyon niya. Paano kaya nila ako tatanggapin? Bulong niya sa sarili. Pagdating niya sa bahay, dahan-dahan siyang bumaba at pumasok sa loob. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya agad ang kanyang ama na galing sa pagtatricycle. Pagod na pagod ito. Nanlalata ang katawan at may pawis pa sa noo. Mahinang tawag ni JR. Napatingin ang ama niya. Saglit itong natigilan. Sa kabilang gilid, nakita niya ang kanyang ina na nakaupo. Payat na payat ito at halatang may sakit. Mahina ang katawan pero pilit na nakangiti. Sambit niya habang nanginginig ang boses. Napatingin ang kanyang ina at dahan-dahang tumayo kahit hirap. Anak, bumalik ka, sabi nito. Napayuko si JR at hindi niya mapigilan ang luha. Patawad po sa lahat. Alam ko pong nagkulang ako. Iniwan ko kayo. Lumapit ang kanyang ama. Alam namin na nagkamali ka. Sabi nito ng mahinahon pero seryoso. Nasaktan kami. Oo. Pero anak ka pa rin namin. Galit po ba kayo sa akin? Tanong ni JR. Umiling ang kanyang ama. Basta sasaktan kami kaysa sa galit. Biglang umiyak si JR ng mas malakas. Yumakap ang kanyang ina sa kanya. Anak, kahit anong mangyari, pamilya mo kami. Hindi ka namin itatakwil. Napatingin siya sa paligid ng bahay. Wala halos nagbago. Simple pa rin. May mga sira na bahagi. May mga gamit na luma na. At halatang hindi rin naging madali ang buhay nila habang wala siya. Sa kabila ng lahat ng nagawa niya, tinanggap pa rin siya ng kanyang mga magulang ng buo at pinatawad. At sa unang pagkakataon, pagkatapos ng mahabang panahon, naramdaman niya uli ang totoong tahanan. Hindi dahil sa bahay, kundi dahil sa mga magulang niyang nanatili para sa kanya. Simula noon, nagbago na si JR. Nagdesisyon siyang manatili sa baryo at iwan ang buhay niya sa syudad. Hindi na rin niya piniling balikan ang barkada at ang relasyon niya noon. Tinanggap na niya na tapos na ang mga yugto na yun sa buhay niya. Mas pinili niyang mag-focus sa kanyang pamilya. Nagtayo siya ng bagong maliit na negosyo sa baryo at maingat niya itong pinatakbo. Unti-unti itong umunlad dahil nakatuon siya sa tamang pamamahala. Kasabay nito, inayos din niya ang kanilang bahay. Pinagawa niya ang mga sira, pinaganda ang bubong at binigyan niya ng mas magandang komportableng pamumuhay ang kanyang mga magulang. Sa pagkakataong yun, natutunan niyang ang tunay na halaga ay nasa pamilya at sa mga taong nananatili sa kabila ng lahat. Sa kwentong ito,
napatunayan natin na kahit anong mangyari sa buhay, huwag kalimutan ang pamilya. Maaring mawala ang pera, kaibigan at ibang tao. Pero ang pamilya ang laging nandyan para tumanggap at magpatawad. Kaya habang kasama mo pa sila, pahalagahan at mahalin mo sila ng buong puso. At hanggang dito na lang ang magandang storyang ito.